At mukhang lumiliit na nga ang mundo ni Mr. President BBM dahil balak nang makipagtulungan ni US President Donald Trump sa China at sa Russia upang kalabanin ang International Criminal Court. Panoorin natin ang video na ito. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, lagot ka BBM. China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dapat lang. Sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Yes. Hindi miyembro ng ICC ang Israel. Pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. So wala nang magagawa dito si BBM dahil mismong US President nang makikipagtulungan sa China at Russia upang kalabanin ng ICC. Dito sa Pilipinas, Diyos ko po, ang mga politiko na against sa Duterte, abay sinasamba pa ang ICC. Napakalalakas ng bansang ito, Russia, China at US. Anong magagawa ng ICC dito? Lalo pa ngayon na mayroong isang Japanese na naghain ng kaso sa United Nations laban sa Marcos administration na tila ginagamit ang ICC ng Marcos administration upang gipitin at kamakailan nga ay dinala pa ang dating Pangulong Duterte sa ICC. At dapat lang matakot si BBM dahil posible na aksyonan ito ng United Nations. Narito ang video, panoorin natin. Maaaring maging mahalagang usapin sa United Nations Human Rights Council ang reklamo ng isang Japanese human rights advocate laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kaugnayan sa umano'y pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na baseless ang mga naturang paratang. Si Daniela Paulita magbabalita. Baseless? Ayon sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loja, nakadepende sa mga ebidensya na sinumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political na parang naman talaga lehitimong proseso sa alegasyon ng crimes against humanity. Kung mayroong substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa apela na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC. Saan napunta kaya yung pinagbentahan? Mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Ayon pa kay Dr. Loja, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit the ICC as a political tool and ang nagrereklamo yung marginalized or opposition group. So, this would be an interesting interplay sa HRC because for one thing, hindi sila pwedeng mag-interfere sa politics, sa national politics ng kahit anong bansa. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang basehan ng mga paratang na isinumite ng International Career Support Association sa United Nations. Umaasa rin ng DFA na walang magiging aksyon ng Human Rights Council sa naturang reklamo.
Mariin namang kinundina ni Japanese human rights advocate Fujiki ang bahayag ng DFA. Ayon sa kanya, ipinapakita lamang nito na hindi lamang ang mga mamamayan at media ng bansa ang nais patahimikin ng gobyerno mula sa kritisismo, kundi pati ang dayuhang gumagamit ng kalayaang magpahayag sa international forum sa demokratikong paraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela Paulita, SMNI News. So napakadali lamang sa Department of Foreign Affairs na depensahan, i-defend ang kanilang hamo at sabihin na baseless ang complaint na inihain laban kay BBM dito pa naman sa United Nations. Pero wala nang magagawa dahil already filed na sa United Nations at once na umusad ang investigasyon, ito ay makakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At syempre magbibigay ito ng slowdown at negative effect sa part ng mga judges at prosecutors. Dahil sila mismo ang magiging target ng investigation at ang United Nations ay kanilang main office at ang ICC ay sangay lamang ng United Nations. At siguradong mas malakas ang kaso ng isang Japanese na ito. Ang complaint ng Japanese laban kay BBM at sa Marcos administration na ito kapag sinakyan pa ng ibang bansa ang kaso na ito laban kay BBM sa United Nations. Na syempre ang ibang leader at mga dayuhan gustong mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Ito pang China, Japan at ang European countries ay maka-Duterte sila. At talagang matetepok dito ang ICC kasi ang pagkakamali nila, tinanggap nila ang dating Pangulong Duterte kahit alam nila na hindi naman dumaan sa Philippine Court ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at biglang dinala sa The Hague, Netherlands. At sa tingin ninyo, a-action kaya ang United Nations sa inihaing kaso ng Japanese na si Mr. Fujiki laban kay BBM at sa Marcos administration na ito? Lalo pa ngayon na makikipagtulungan na ang bansang US sa China at sa Russia upang kalabanin ang ICC. Ang tanong ng mga netizens, kailan uumpisahan ni US President Donald Trump ang pakikipagtulungan at pakikipagsanib puwersa sa China at sa Russia upang kalabanin ang ICC? Excited na ang taong bayan na maganap na ito dahil inaasahan ng taong bayan na magkakaroon ng saysay ang kanilang pakikipaglaban sa ICC dahil kilalang malalakas na bansa ang bansang China, US at Russia. Magandang balita ito para sa taong bayan at ang naging balitang ito ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga Pilipino, lalo na ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.